Hi! Good morning guys! Well, eto na naman ako at ako'y magja-jogging at syempre, dahil nga ako ay may iniinda at syempre, na-diagnose ako ng diabetes, sugar, high blood, cholesterol. Kaya ako ay everyday ako nagja-jogging at nag-exercise kasi nga, syempre, para maiwasan at bumaba ang ating mga diagnose. Kaya sa mga 40, 50, 60, ayan na naman. Huwag mahihiya mag-jogging, mag-exercise everyday para bonggang-bongga, ganon. So mamaya may ikukwento ko sa inyo guys, no? Ganon. Good morning guys! So, eto na naman tayo at tayo ay mag-umpisa naman tayo mag-jogging, mag-walking, mag-exercise. Gaya na sinabi ko guys, na-diagnose ako ng diabetes, cholesterol, high blood. Kaya ang ginawa ko guys ay everyday akong nagwo-walking, nagja-jogging para kahit papano ay bumaba ang aking mga diagnose. Actually guys, sabi ko nga sa inyo, kukwento ko sa inyo kung bakit ako na-diagnose noong 2020. Yun nga guys, noong unang check-up ko, ang sabi sa akin ng doktor, mag-maintenance na daw ako. Pero ang sabi ko sa doktor, Dok, ayoko mag-maintenance. Ang sabi sa akin ng doktor, o sige, kung ayaw mo mag-maintenance, dapat sa'yo mag-exercise ka everyday kahit mga 30 minutes. So ang sabi ko, sige Dok, magja-jogging ako. Pero siyempre sa sobrang busy ko, nakalimutan ko mag-jogging. 2020 yon. Tapos alam mo ba nangyari? Na-ignore ko siya. Hindi ako minom ng gamot. Hindi ako nagja-jogging. So, 2020, noong 2024 ng February, bigla ako nahilo. Nahilo talaga ako, as in nahilo ha. Akala ko may bumagsak pa na building. Kasi doon ako nagtrabaho sa may building. So, nung naramdaman ko yung pagkahilo ba, dali-dali ako pumunta sa hospital. So, nagpa-check up ako. Kinuha na ako ng lipid profile. So, nung kinabukasan, sinend sa akin yung result. So, kinausap ako ng doktor. Ang sabi sa akin ng doktor na diabetes ka na, kailangan mo na
mag-maintenance. Dahil kung tinatanong nyo, bakit ako tumanggap ng maintenance? Dahil ang aking glucose ay umabot ng 201. Tapos, ang cholesterol ko umabot ng 387. Yung triglyceride ko, umabot siya na 350. So, nasabi sa akin ng doktor, sa ayos sa gusto mo, magbe-maintenance ka na kasi danger na yan. So, syempre, first time kong mag-maintenance dahil ang akala ko kasi, pag nag-maintenance ka, masisira lahat yung mga tulad ng atay mo, bato mo. So, syempre, takot ako. Nagpa-check up ako sa another doctor, second opinion. Yun din ang sinabi sa akin. So, syempre, nakumbins ako. So, ayun yon, February yon, 2024. So, binigyan ako ng 3 months ba? Pagbigay sa ng 3 months, ininom ko siya. Nag-jogging ako, nag-diet ako, everything ginawa ko. Siyempre, ang daming pumapasok sa isipan mo na eto na ba talaga? Ito ba si Thomas na magkakasakit kayo? Nakikita ko sa mga Facebook na nag-i-insulin, ang tawag dito, nagpapalit ng dugo. Ayoko mangyari sa akin yon. Kaya ang ginawa ko, nag-jogging ako, nag-exercise ako, tinigilan ko ng rice, tinigilan ko ng sugar. So after 3 months, pagka-check up ko ulit, ang 210 ko ay bumaba siya ng 126, which is good. Tapos yung A1C ko naging 6.3. Tapos yung cholesterol ko naging 79, normal. Thanks God. So, in short guy, naging normal siya. Pero yung sa diabetes ko, konti lang naman. So, konting tiyaga pa. Siguro magiging normal na rin yun dahil yung 210 ko naging ano ba yan? Naging 126. So, yun nga guys, kaya bakit ako nag-e-exercise everyday? Kasi, alam ko, ang pag-e-exercise at hindi mo pagkain ng kanin pwede ka kumain ng kanin kahit konti, pag-iwas sa mga sugar, ay malaking bagay yan. Kaya yung mga nagtatanong, bakit lagi ako nag-exercise, lagi ako nag-jogging? Kasi, proven ba ang sinabi sa akin ng doktor at proven din ang mga gamot na binigay sa atin. Kaya huwag tayo matatakot, inumin yan. Kaya sabi ko nga guys, kung meron tayong diabetes, mataas ang sugar, mataas ang cholesterol, dapat talaga kung anong sinabi ng doktor, gawin mo para at least hindi ka umabot sa CDK o dialysis. Kasi tingnan mo, thanks God, ngayon, nagpa-check up ako ng after 6 months, bumaba lahat. So, meron akong check up ngayon na May at titignan niya kung pabababain niya ang aking mga gamot. Kasi yung isang gamot ko sa cholesterol, bumaba na siya. Binigyan lang niya ako ng 5 grams. So, yung sa high blood at sa diabetes, malalaman ko yon sa May 19. So, hanggang sa muli, love, love, love! Ang may papayo ko lang nga pala sa mga may mga diabetes, matataas ang sugar, matataas ang cholesterol, dapat talaga, huwag kalimutan ang sinabi ng doktor, sundin para at least lahat masaya. Nagaya ko. So, love, love, love again.